naging issue kahapon o balita na kung saan kinumpirma po ng Manila Regional Trial Court na peke po yung isinumiteng sworn statement ni Orly Gutesa, yung surprise witness na ipinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa kasagsagan po ng flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee. At batay nga sa ulat ng NBI na isinumite sa Manila RTC, natukoy na ang lagda ni Attorney Petty Rose Espera sa nasabing dokumento ay hindi tumutugma sa kanyang orihinal na pirma. Ano po muna ang inyong reaksyon po dito? Una muna, nakakagulat na yung testigo, yung gustong tumulong na malaman natin yung katotohanan, ang nagkaroon ng kaso agad. Samantalang yung mga talagang hinahanap natin na may sala, sinasabi pang walang kasalanan. No, yung mga ganitong pangyayari, to me is censure. It is a threat para ma-intimidate yung mga who are similarly minded, who wants to help in the search for truth dito sa napaka malawakang garapalang nakawan na ito ng ating mga matataas na opisyal sa ating pamahalaan. Opo. Pero magkakaroon pa rin po ba ng saysay yung kanyang naging salaysay doon sa Senate Blue Ribbon Committee sa kabila ng mga ganito pong mga issue tungkol sa kanyang notarized statement? Opo, mahalaga pa rin po at hindi po nabawasan ng kahit na isang hibla ng katotohanan yung kanyang inilahad sa Senado dahil yun po ang kanyang statement. Ganito po gusto kong maging para maliwanagan sa ating mga kababayan. Sinabi forgery. Okay, so alin ba ang forged? Alin ba ang hindi totoo? Yung bang sinabi ni Master Sergeant Gutesa o yung signature ng notary? Ang pino-point out yata is peke yung pirma ng notaryo. Ngayon, ganito yon. Kung halimbawa ako ay susumpa, humarap ako sa isang tao na nandun sa opisina ng notaryo at ang aking paniwala, nasa harapan ko ay yung notaryo, yung abogado who is authorized to administer oath and in front of him or her, I swore na yung aking salaysay na isinulat ay aking kusang loob na ginawa at puro katotohanan at katotohanan lamang, hindi po apektado yon yung aking statement. Hindi rin po nangangahulugan na baliwala na dahil sa akin pong paniwala, yung taong kaharap ko authorized to administer oath. Ngayon, kung later it was found out na hindi pala siya yung notaryo, hindi po ako ang may diferensya. Hindi po yung sinabi ko ang may diferensya. Sila po ang may diferensya. Sila po ang dapat na managot, hindi ako. Yun. Saka, napakabilis naman po yata na meron na agad hatol, meron na agad findings. Paano? Halimbawa po, hindi po ako naniniwala na merong tapos-tapos na findings yung NBI dahil yung acting director hindi niya raw alam kung ano na ang naging katapusan nung investigasyon tungkol diyan sa pirma na yan. Kasi wala nang problema dun sa whether or not yung notary fake because sumumpa ka na sa Senado at sinabi mong ito ang statement ko, ako ang gumawa nito, lahat ng laman nito ay katotohanan at puro katotohanan lamang. I affirm all the contents of this document. Cured na po yun. Ngayon, kung sinasabing forge yung document, yung signature, edi ipanotaryo niya na lang po ulit. Ganito po yun Kailangan mga kababayan, malinawan ninyo, hindi po peke yung statement ni Master Sergeant Gutesa. Yun po ay still very much useful in prosecuting those guilty dito sa anomalyang ito. Alam po ninyo, ang requirement ng batas is for the notary to be present. Talagang siya yung kaharap sa nagpapanotaryo, nagpapa-authenticate ng kanyang document.
Hindi po uubra na sekretary niya. Ground for disbarment po yan pagka ginawa mo yan. Ano po? So if you ask your secretary to sign for in your behalf doon sa mga dokumentong sinusumpaan, violation po yan ng notarial law. Ano, you violate the law, yung nagpupunta sa harapan mo does not violate anything because they do not know. Hindi nila alam na ikaw yan. Na hindi ikaw yan, yung hindi ikaw yung notaryo. Wala silang pakialam doon eh. Basta pumunta ako dito para magpanotaryo, para sumpaan ko ang aking salaysay, hindi ko alam kung ikaw o hindi ikaw yung nandyan sa harapan ko. Kasi hindi naman kita kilala eh. Pumunta lang ako sa opisina mo, and your office purports to be that your office, and the person in front of me purports to be you. Wala akong kasalanan doon. Opo. Kailangan linawin natin, hindi po si Gutesa ang nameke, hindi po si Gutesa ang nag-forge. I don't know if the judge said that. If he did, nako, hindi tama yon, because ang forgery po yung pirma ng notaryo, hindi yung pirma ni Gutesa. At hindi rin po peke yung mga sinabi ni Gutesa doon sa kanyang salaysay. Opo. Pero ang malinaw dito, hindi po magiging maapektuhan yung credibility ni Gutesa bilang isang resource person. Testigo nga ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon nila kaugnay dito sa flood control anomaly. Sa kanyang naging salaysay nga sa buong investigasyon nito patungkol nga dito sa anomalya ng mga flood control. Hindi po. Yung visa nung kanyang salaysay ay still 100% valid. Ganito po kasi yun eh. Bakit nila dinidiscredit yung statement ni Gutesa? Una muna, I see it as censure. I see it as a threat. Kayong mga gustong maglahad, ganito rin ang aabutin ninyo pagka kayo ay nag-volunteer ng inyong statement para palakasin ang kaso laban sa mga magnanakaw na congressman at senador. I see it that way. Kaya this is a warning. Kumbaga, pangit ito eh. Napakapangit nito. Yung testigo ang unang-unang nagkaroon ng kaso kaysa yung mga mesala. Now, the effect of the statement of Gutesa is yung so far kasi yung mga statement ng mga taga DPWH nila Alcantara, nila Hernandez, yung mga naglahad, so far pwede mo pang masabi na yung legal doctrine na inter alia sa ACTA. Yung statement ko, I cannot prejudice others by my statement. Unless meron akong ibang ebidensya to support my statement para ma-implicate ko yung mga ibang tao. For example, sinabi ni Hernandez o ni halimbawa lang ay hindi ko na monitor yung complete statement nila. Sinabi niya na nagbigay po ako ng pera kay dating speaker Romualdez ng ilang milyon. Nagbigay din po ako kay dating Congressman Saldico ng ilang milyon. Pinadeliver po yan ganito ganyan. Okay? Statement niya yon. Admission niya yon na siya may ginawang krimen at siya nagbigay ng pera. So far siya yung may kasalanan. Pero yung statement ni Gutesa will back him up na nagkakaroon ng bigayan ng pera doon sa flood control project. So naaalis doon sa prinsipyo ng Res Inter Alios Acta, nagiging nasusuportahan ngayon yung statement ng mga iba para ma-establish nila yung guilt ng mga may kasalanan. So that is the reason why they are trying to discredit the statement of Master Sergeant Gutesa. Pero maniwala po kayo sa akin, hindi po nabawasan ng bisa kahit kapirasong hibla ang salaysay ni Master Sergeant Gutesa. Lalong-lalo na po pag nagsalita pa yung mga kasamahan ni Master Sergeant Gutesa. Hindi lang naman po siya ang magsasalita eh. Magsasalita rin po yung mga kasamahan niya na nag-deliver. Lalo pong lalakas. Lalo pong titibay. Kaya huwag po nilang sabihin na hindi the most guilty at gusto pa nilang sabihin na negligence lamang ang naging kasalanan ng isang tao. Nakakalungkot po, nakakagalit na imbis na itong mga mambabatas na ito ay pumanig sa taong bayan, imbis na itong mga mambabatas na hinalal natin sa pwesto ay pumanig sa katotohanan, sila pa ang nagtatakip ng kasalanan ng mga walang hiyang magnanakaw na yan.